You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. This is a continuation of our series, Finally. Pero kung sinabi ko po last Sunday na yun yung final installment, finally, ito yung finally, pinaka-last installment nitong series na Finally. So sino po rito ang nakakuha na ng aginaldo o kaya dinala na ninyo ang inyong mga anak sa mga tito, tita? Wala, no? Yung apo ko lang yata ang nakakuha ng aginaldo. Sige na, huwag kayong mahiya, no? Alam niyo po ba, no, yung salitang aginaldo, galing po yan sa Espanyol, no? Sa Spanish. Dinala po yan ng mga Espanyol nung tayo po'y sinakop during the 16th century. At ang aginaldo, basically, yung ibig sabihin po niyan, gift. It's a gift, more often than not, it's a gift of na pera, no? Monetary po yung gift na yan. So, dinala po natin yan at ginagawa po natin yan. So, yun po yung ibig sabihin, no? Ay, kwento lang tayo sandali, no? Kahapon po, December 24, kami po ay pumunta sa side ng asawa ko in Malabon. Taga Malabon po ang asawa ko. So, share ko lang po yung ilang mga picture. Yan po yung picture ng kanyang mga pinsan, tita, tiyahin, mga pinsan ng aming mga anak. And dala siyempre namin yung aming apo. Yung maliit na yun, no? Apo, yan po yung unang apo namin na aming mag-asawa. And then the other side naman, ito yung kanyang lola, no? Apo sa tuhod yan. Tapos yun yung lola naman niya sa pinsan ng aking asawa, no? So, anyway, kanina may binanggit sa akin yung asawa ko kasi kaya namin dinala yan para mag-aginaldo, yun, no? Mas mayaman pa sa amin yung apo ko, no? But anyway, generous kasi yung kanyang mga lolo, lola, no? Lolo sa tuhod, no? Meron bang gano'n, lolo sa tuhod? Apo sa tuhod siguro, no? But anyway, sabi sa akin na asawa ko, yung unang scammer daw sa buong mundo, ha? Di ko lang alam kung totoo, no? Yun daw nanay. Tapos tinanong ko, bakit? Kasi tuwing Pasko, kaya niya sinabi yun kasi kinikwento ko sa kanya, pag ako ay nag-aaginaldo noon, nung malit ako, no, kinukuha ng nanay ko yung pera. Kanya, anak, ako na magtatago niyan. Nakaka-relate yung mga ibang nanay dito. Ha? Sabi niya, yung mga nanay daw, yan daw yung unang scammer. Kasi kukunin nila yung pera, tapos wala nang maririnig yung bata. Pero yung nanay ko naman, hindi naman kinukuha na yung pera tapos tinatanong kami kung anong gusto mong regalo sa Pasko. Hindi ko lang alam kung yung katumbas nung halaga ng binili niya regalo, baka may kupit, no? Anyway, yun daw una, wag po kayo magagalit kung kayo po ay ina at ginagawa niyo po yun. Siyempre, baka sobrang liit pa, no? Hindi pa marunong humawak ng pera. Anyway, punta po tayo sa ating paksa. Finally, at ang pag-uusapan po natin ngayon ay finally, Jesus Christ, the light of the world. Yung ating pong binasa ay yan po yung Gospel ni John. Now kung mapapansin po ninyo, no, lahat po ng 4 Gospels ay may, pag nag-umpisa po sila, meron pong sinasabi tungkol sa ministry ni Jesus o sa kanyang pamilya. Pero kung titignan nyo po, no, yung Gospel of John, siya po ang talagang umatras ng sobra-sobra, no? Para i-introduce kung sino po ang ating pong Panginoon na si Jesus Christ. Tignan nyo, si Mark, nag-umpisa po siya, kung babasahin niyo yung chapter 1, nag-umpisa po siya, in-introduce niya si Jesus nung binaptize siya ni John the Baptist, yung kanyang pinsan. Di po ba, no? So he's already around 30 years old nung in-introduce siya ni Mark. Pero kung pupunta kayo kay Luke, I think inintroduce niya si Jesus Christ sa chapter 1 nung ibinahagi po ng anghel kay Maria na magbubuntis siya. So during conception, nung inintroduce si Jesus Christ na magbubuntis si Maria, tapos binalita rin kay Joseph. Now last week naman, kung natatanda ninyo, nandito kayo o narinig ninyo yung ating sermon, si Matthew naman, inumpisa niya doon sa kanyang mga descendants. Genealogy ni Jesus Christ at inumpisa niya kay David hanggang kay Abraham. Pero si John, kung napansin ninyo, ay talagang umatras pa siya, hindi lang hanggang sa Genesis, kundi nilampasan niya pa yun.
In other words, si Jesus lang, no, ang tanging tao, no, na nabubuhay na bago pa siya dumating. Dahil si John, umatras pa siya even before Genesis and even before the creation of the world. Kaya po yung kanyang sinabi, no, doon sa kanyang unang sinabi in the opening lines, no, in the beginning was the Word, no, and the Word was with God, and the Word was God. So umatras pa siya even before creation. Now, ito pong ating pag-uusapan sa hapong ito, meron lang po akong 3 points sa inyo, although that's the theme, Jesus Christ, the light of the world. Then po tayo magko-culminate, no, magka-climax dito sa ating pag-uusapan. Pero 3 things na gusto ko pong makita natin dito sa ating binasa. Una po, na ang ating pong Panginoong Jesus ay siya po yung lengguwahe, language of God. Pangalawa po, siya po ang buhay, life of God. Hindi siya yung nagbibigay buhay sa Panginoon, kundi si Jesus Christ po ang ginamit na instrumento ng Diyos. Parte po siya ng Trinity, Triune God, at sa Kanya po makikita o nagmumula ang buhay. At pangatlo, no, makikita natin na ang ating pong Panginoong Jesus, siya po yung ilaw, the light of the world, or the light of God. So yan po yung tatlong ating pag-uusapan. So umpisahan po natin, sabi po sa verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, kung titignan nyo, no, kung paano ini-introduce ni John si Jesus dito, at alam naman po natin na yung word na tinutukoy niya rito ay si Jesus Christ. Kasi by the time we reach verse 14, ano sinabi ron? And the Word became flesh and dwelt among us. In other words, no, nagkatawang tao yung word na ini-introduce dito in the opening verse, at siya po ay nanirahan dito. Naging kaisa po siya sa atin. Now, siguro isipin ninyo, no, ano ba tong lengguwaheng ginagamit ni John? Bakit ini-introduce niya si Jesus, at kung yun ang layunin niya rito, bakit tatawagin niyang word? At mapapansin ninyo sa inyong mga Bibles, regardless of the translation, nakakapitalize po ba yung word? Yung word na word. Capital, no? So ito po ay hindi impersonal na pag-introduce sa ating Panginoon, kundi ito po ay titulo. Now, kung tayo po ibabalik, no, nung kapanahunan ni Jesus, no, nung nabubuhay po si Jesus, or during that time, the ancients, meron pong dalawang klaseng tao na mauunawaan pag nakita po itong mga sinasabi ni John dito sa kanyang gospel. Pag nakita po nila itong salitang word, ay maunawaan po nila both religious people at saka non-religious people. Now, yung pong halimbawa po, yung mga Hudyo, no? Alam po nila yung kanilang Bible. Wala pa namang New and Old Testament doon, meron lang Torah, no? So, at saka yung Ketuvim, no? Or yung Tanakh, no? Alam po nila, no? Dahil kabisado po nila yung Genesis kung paano po nagmumula. In other words, pag nabasa po nila itong salitang word, ay alam po nila kung anong meaning nito. At ang word po ay, ang ibig sabihin po nito ay, ito po yung lengguwahe ng Panginoon kung paano siya lumikha. Di po ba, no? If you read the Genesis, if you go back to Genesis, paano po nagkaroon ng creation sa mundong ito? Ang Panginoon po ay nagsalita. And therefore, this is the language of creation. This is God creating through the Word. Kaya po, ini-introduce ni John, pag nabasa po ito ng mga Hudyo, alam po nila kung anong ibig niya sabihin. Pero yung mga hindi naman po Hudyo, yung mga non-religious people naman, tulad ng mga Griego, because during that time, Greek po yung kanilang official language nung dumating na po si Jesus Christ. Alam din po ng mga Griego or yung non-religious or non-Jewish people kung ano po ang sinasabi ni John dito. Dahil po, yung word po ay sa Griego po ay logos. In other words, no, yung pong salitang word sa atin, no, kaya hindi natin maintindihan, parang impersonal kasi ang pagkakaintindi natin ng word ay unit of language. Pero sa kanila po, no, ito po'y title. At sa Griego naman po, ang ginamit na salita o the Greek word was logos. Logos. Yung po kasi mga Greeks, kasi nanggaling sa kanila yung mga philosophers, yung mga scientists, mga astrologers,
Napansin po ng mga Griego o ng mga Greeks na parang may order ang mundo. Merong araw, mamaya magiging gabi, tapos sisikat na naman ang araw. At pag tumingin po sila sa kalawakan o sa kalangitan, nakikita nila, nag-o-observe sila ng mga planeta. So that's why they came up with their own calendar kasi parang umiikot lang lahat ang kalawakan. Hindi pa nila naintindihan na yung Earth yung umiikot. Pero at saka nagre-revolve or nagro-rotate around the sun or nagre-revolve. So hindi pa nila naunawaan yun. Pero sabi nila may order. Ano kaya itong principle of order na to? So tinawag nila yung order na yun, kasi hindi nagbabanggaan yung planeta, laging paulit-ulit, may cycle, at tinawag po nila itong logos. So when John uses the word and introduces his gospel with in the beginning was the word, whether nabasa po ito ng mga Hudyo o yung mga religious people, or nabasa po ito ng non-religious o yung mga Griego o mga Hentil, maintindihan po nila, maunawaan po nila kung anong tinutukoy ni John dito. Kaya po nakakapitalize po yan, And therefore, that's the point. Jesus Christ is the language of God. It is how God spoke creation into being. Kaya nagkaroon ng creation, nagkaroon ng universe, nagkaroon po tayo. Because it is God using the Word as His language to create things into being. And we know, by verse 14, nakita po natin kung paano po yung Word na yun ay nagkatawang tao. In other words, it is the second person of the triune God. God the Father spoke into being. God, or even the Son, part of the triune God, at nagkatawang tao po yung word na yon. So, naunawaan po natin, Jesus Christ, the language of God. Now, yung pong pangalawang point natin dito is Jesus Christ, the life of God. Jesus Christ, the life of God. At sabi po sa verse 3 to 4, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life. Doon po yung salitang yon, and the life was the light of men. Now, before we go, at himay-mayin po natin, ano ba ang ibig sabihin ng life dyan, Sabi po doon sa verse 3, and all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In other words, kung susumahin po natin kung ano sinasabi ni John dito, ang lahat po ng nilikha ay ginawa through this word. Siya po yung agent of creation. Ang ginamit pong instrumento ng Panginoon ay ang kanyang salita, ang logos. Now, nung po ako ay nag-aaral at naniwala ako rito, yung tinuturo sa eskwela, sa biology, yung merong revolution, life actually came from evolution. Nanggaling daw yan sa isang single-celled organism o kaya isang inanimate object, nagkaroon daw ng Big Bang, tapos nung yung nagkaroon nun, ay itong inanimate object na to, somehow ay nagkaroon ng kapangyarihan para mag-evolve siya. Kaya po nagkaroon ng mga plants, mga animals, pati tayo, doon tayo nang galing. At yung theory of evolution ni Darwin, alam niyo po, mahirap paniwalaan yun It takes more faith to believe in evolution, by the way. Says one biologist. Sabi niya, it takes more faith to believe in evolution than to believe in the God of the Bible. So, kahit ako nagtatanong pa rin paano ang isang inanimate object ay kaya niyang mag-produce ng sarili niya ng isang intelligent being tulad ng tao, o kaya kahit na yung mga halaman o yung mga hayop, Therefore, tayo po naniniwala na ang Panginoon po ang nag-create po sa atin. Hindi po tayo galing sa unggoy tulad ng sinasabi ni Darwin. Kasi kung naniniwala ka ron, so tignan mo yung katabi mo, mukha bang galing dyan yun, di ba? Hindi naman, di ba? We are fearfully and wonderfully made, di po ba? Now, kung naniniwala po tayo, segue lang po ako, Kung ang Diyos po ang lumikha sa atin, siya po ang meron ding kapangyarihan para umayos po sa atin, di po ba? Some of us are coming into this church, may bit-bit tayo mga excess baggage dyan o kasiraan because He is the one who created us and therefore He has the ability to fix us. And some of us are coming into this church, the past
past year, 2024, sama pa sa lost loved ones, sama pa sa lost or heartbroken tayo. Dahil ang ating pong Panginoon ang nag-create sa atin, siya yung may kapangyarihan para i-fix yung brokenness mo. Di po ba? No? May mga pagsubok tayong naranasan this year, and because He is the Creator God who created us, He has the ability and the power to also fix us. Now, keep that note in mind, no? That idea in mind, kasi segue lang ako rito. No? Gusto kong i-introduce tong si Charles Steinmetz. No? Noong 1950, yan po yung picture niya. Kung nakikita niyo, parang may kakaiba kay Charles Steinmetz, meron po siyang sakit na dwarfism. No? Therefore, 4 feet lang po ang kanyang height. Pero kaya ako po binabanggit si Charles Steinmetz ay napakatalino nito, genius. Siguro mararango mo siya kay Albert Einstein, kay Nikola Tesla. Si Charles Steinmetz ay expert of physicist and also an electrical engineer. At napakagaling po nito. In fact, siya po yung nakatuklas ng alternating current. Yung karamihan po ng ini-enjoy natin dito na may kinalaman po sa kuryente ay malamang yung idea na yun galing po kay Charles Steinmetz. Kaya ako po binabanggit si Charles Steinmetz ay dahil po kay Henry Ford. By the way, yung mga electric vehicle na nakikita nyo sa lansangan ngayon, noong 1915 nagkaroon na ng electric vehicle si Charles Steinmetz dahil inimbento niya rin yun. But anyhow, kilala nyo po si Henry Ford, no? Speaking of electric vehicles. Si Henry Ford, yan po yung nag-imbento ng automobile. So in around 1915, 1920s, ganyan, ay nagkaroon po dun sa factory ni Henry Ford, gumagawa po siya ng mga sasakyan eh. At nagkaroon po ng problema yung factory niya kasi meron siyang malaking generator, electric generator doon. At hindi po ma-solve ng kanyang mga engineers. Ang dami niya nang kinonsulta. Pero sabi niya, teka, merong isang tao na makakasolve nitong problema ko. Kasi naapektuhan yung kanyang production, no? Maraming nauubos na pera, yung profit niya bumabagsak dahil dun sa electric generator niya may problema. So tinawag tong si Charles Steinmetz. Pagdating ni Charles Steinmetz doon, sabi, ano bang kailangan mong mga tools? Sabi niya, wala. Bigyan niyo lang ako ng ballpen, isang notebook at isang folding bed. So nagtaka sila, no? Bakit? Kasi doon siya matutulog. Natulog siya doon na 2 araw. No? Binabantayan niya yung generator. Pinapakinggan niya yun, making notes. Tapos paandarin niya na naman. Tapos susuriin niya na naman. After 2 days, sabi niya, kumuha siya ng chalk. Tapos minarka niya X. Nilagyan niya na X yung generator. Ang laki ng generator eh. Tapos sabi niya doon sa mga engineer ni Henry Ford, buksan niyo yan, dyan sa may X. May makikita kayo dyan mga wires, tapos palitan nyo yung mga wires ng 16 na doble, no, ng beses. Tapos pinalitan nila yung wires, no, binuksan nila kung saan niya minarkadong X, tapos gumana po yung generator. Totoo po ito, pwede nyo i-google at i-research. Gumana yung generator. So tuwan-tuwa si Henry Ford. Tuwan-tuwa siya hanggang sa pinadala ni Charles Steinmetz yung bill. Dahil yung bill po ay $10,000. Malaking halaga noong mga panahon na yon. Siguro multiply na lang natin ng 10, no? $100,000 po. So tuwan-tuwa si Henry Ford nung nakita niya yung bill, teka muna, nagmarka lang ng X, $100,000 o $10,000 na ang bill. So sabi ni Henry Ford, sige, sinabi niya kay Charles Steinmetz, gusto ko ng breakdown. Bakit 10,000 yung bill mo? So pinadala ni Charles Steinmetz yung kanyang breakdown. Ito po yung nakasulat. Making chalk mark on the generator, $1. Knowing where to make the mark, $9,999. So bakit ko po sineshare ito, no? Ang point ko is this. Dahil madali lang po nang gumawa ng marka, pero baka hindi uubra, di po ba? Pero yung karunungan na para malaman mo kung saan dapat ayusin ang isang bagay, ay kailangan po yun ng isang eksperto. At ang Panginoon lamang po ang nakakaalam kung paano ka ayusin. Tama? Tignan mo yung katabi mo. Yan, come on na, palakpakan natin Panginoon. Alam niya kung saan kanya lalagyan ng X at aayusin niya ang buhay mo. No? So, ganyan po kagaling ang ating Panginoon. Mas magaling pa siya kay Charles Steinmetz ng
1,000,000 times. Anyhow, balik tayo sa ating word. No? Sabi po sa verse 4, in Him was life. And take note, no, ang pinag-usapan natin dito, Jesus Christ is the life of God. No? Sabi rito, in Him was life and the life was the light of men. Yung pong salitang life, kung babalik po tayo dun sa original word, which is Greek, kung saan po sinulat ni John yung kanyang gospel, ay meron pong tatlong word in Greek na pwedeng gamitin for life. Yung unang word po dyan ay ang bios. Diyan po natin makukuha yung salitang biology o kaya it means biological life, buhay. At yung pong pangalawang word in Greek no, ng buhay o ng life ay psyche. Diyan naman po natin makukuha yung salitang psychology. It talks about our feelings, our hidden nature. Pero yung salitang ginamit niya po rito ni John, no, nung sinulat niya yung verse 4, in Him was life, ay yung salitang Zoe. Zoe, sabi mo sa katabi mo, Zoe, Zoe. Ang Zoe po, no, kaiba po siya sa bios, kaiba po siya sa psyche. Ang Zoe po means spiritual life. It means everlasting life, buhay na hindi napipigil o tumitigil. It means everlasting or spiritual life. And that is the word na ginamit niya rito. In Him. Dito sa word na to, na i-introduce niya sa atin na si Jesus Christ, eventually, nasa Kanya po ang buhay. Now, let me just make this point. Kung hindi po natin naintindihan ang spiritual life, hindi po natin maintindihan ang spiritual life o buhay na walang hanggan, no? Or everlasting life, kundi po natin naintindihan ang spiritual death. Lahat po tayo nilalang, came into this world spiritually dead. At yan din po ang sinasabi ni Jesus when He said, sabi po ni Apostol Pablo, no, when He said in Ephesians, and you He has made alive who were dead in trespass and in sins. Because lahat po tayo rito ay pinanganak na meron na pong original sin. And whether we have original sin or sin because of choice, maling mga ginawa natin, no, o yung mga desisyon natin, ay hindi po natin maintindihan ang sinasabi po dito ni John tungkol sa buhay, bios, or Zoe, spiritual life, or everlasting life, kundi po natin maintindihan about spiritual death. And we are all spiritual dead. Kundi po tayo binuhay o binuhay ng Panginoon, ng ating pong spirito, hindi po tayo buhay. Now, one thing about a person being dead. Halimbawa po, no, naka-encounter po kayo ng isang patay na tao. Kahit sigawan mo yan, hindi yan kikibo. Kahit na sampalin mo yan, hindi yan magre-react, di ba? Kahit na anong ipagawa mo dyan, hindi yan makikinig. Ganyan din po tayo, no, yung ating buhay na spirito, yung spirito po natin ay patay. Lahat po tayo na pinanganak dito sa mundo, patay, no? Lahat po tayo ay nabubuhay ng parang zombie. No? Walking dead po tayo. And therefore, siya po, no? Sinasabi ni John dito, siya po yung sanhi ng buhay. Maliban po sa Kanya, hindi po mabubuhay ang ating pong spirito. So, two things we have already discussed here, that Jesus Christ is the language of God. Pangalawa po, no? Jesus Christ is the life of God. Napunta naman po tayo sa pangatlo, Jesus Christ is the light of God. In verse 4 to 5 and also in verse 9, it says, in Him was life, and the life was the light of men. The light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. The true light, sa verse 9, jump tayo, the true light which gives light to everyone was coming into the world. Now, wala po sigurong aamin, no, sa atin na tayo po'y nabubuhay sa kadiliman. In fact, nung panahon po ni Jesus, kung tatanungin po natin yung mga Romano, kasi po sila yung nag-ahari ng mundo during that time, kung tanungin niyo po yung mga Romans, no, pumasok ka sa palasyo ni Caesar, tapos tanungin mo mismo si Caesar, meron bang kadiliman sa mundong ito? Ang sasagot marahil ni Caesar ay noong araw siguro, pero nung dumating kaming mga Romano ay nagkaroon na ng liwanag.
Dahil tignan mo, meron ng Pax Romana, which is peace. Meron ng mga modernisasyon ng mga kalye. So lahat ay pwede ka na makarating kahit sa malalayong lugar. In other words, meron ng progress. So sasabihin ni Julius Caesar o ni Caesar na meron ng liwanag. Now, kung tatanungin mo naman yung mga Griego, yung mga Greeks, kung tatanungin mo, meron bang kadiliman sa mundong ito? Sasabihin nila, siguro nung araw meron, pero ngayon wala na. Dahil ang pinagmamalaki po ng mga Greeks, ang kanilang mga philosophers. Nandiyan na si Socrates, si Aristotle, nandiyan na yung karunungan. In other words, na-enlighten na ang sanlibutan. No? They brought with them the philosophies of the world. Now, kung pupunta ka naman sa mga Hudyo, yung mga Pariseo, yung mga Sadducees, sabi niya, nung araw siguro, pero nandito na yung mga dalubhasa natin sa doktrina, sa relihiyon, nandiyan na yung mga Pariseo, mga Skriba, na mga Sadducees, no? Dati siguro, walang liwanag, pero ngayon, nandito na yung liwanag sa relihiyon. Kahit na ngayon magtanong ka, wala na mga amin dito, na nabubuhay sila sa kadiliman. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang nabubuhay sa kadiliman yan? Hindi naman. Wala nga amin. Di ba? Wala nga amin. At siguro kung tanungin mo, kahit ordinaryong tao dyan sa kalye, tatay mo, meron bang kadiliman dito sa mundo? Sasabihin niya siguro sa iyo, no? Anong planeta ka ba nabubuhay, no? Meron na tayong Facebook, may Twitter na, meron ng kuryente, meron ng internet, meron ng modernisasyon. Nobody will admit na sila'y nabubuhay sa kadiliman. In fact, si Jesus o si John mismo, si Jesus mismo, sabi ni John in John chapter 8 verse 12, this is Jesus saying, no, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Now, again, babalik po ako doon sa point ko, no? Trying to make this point, na wala namang aamin na nabubuhay sila sa kadiliman, o kaya sila'y nasa kadiliman. Pero, just to make this point, yesterday, nung nandun po kami sa Malabon, yan po ay 3 lolo, no? Lolo nung anak ko, lolo din ako, at yun yung lolo sa tuhod. Meron ba lolo sa tuhod, no? O yun, yung kausap ko po, no? Kung di nyo makita, yung po may arrow. Yan po si Tatang. Si Tatang po, evangelist yan Ever since I've come to know him, talagang mahilig po siya magbasa ng Bible. Ang dami niyang pinuntahang mga relihiyon, kasi nagdi-discover siya, no? Every time na nandyan ako, nag-uusap kami tungkol sa Biblia. Pero meron siyang binahagi sa aking experience siya mismo. Kasi evangelist siya, no, mahilig siyang magbahagi ng gospel. So one time, meron siyang pinuntahan. Nakakilala niya, pero itong pinuntahan niyang kakilalang ito ay with due respect to our Catholic friends, no? Hindi naman lahat. Pero itong pinuntahan niya ay sagradong Katoliko. Tapos sabi niya, meron lang kaming ibabahagi sa iyo. Kilala niya itong taong itong pinuntahan niya, kung sino si Tatang, no? At alam niya kung anong gagawin nito. Isi-share na naman sa akin yung kanyang born-again doctrine. Kasi sagradong Katoliko po itong pinuntahan niya Tago na lang natin sa pangalang Beth, no? Beth. So, meron bang Beth dito? Sige, tawagin na lang natin, lalaki na lang, si Ambo. No? Yung favorite character ko. No? Pinuntahan niya si Ambo. Pero sa Ambo, sobrang religyoso. Sabi niya, kasi itong si Ambo talagang nagbo-volunteer siya sa church, sa Catholic Church, Roman Catholic Church, nagsaserve siya, sa Kristan pa nga yata, at meron siya mga nobena, meron siya mga padasal, siguro sa mga pabasa, nandun siya palagi. No? In other words, tiwala siya sa kanyang relihiyon. No? So sabi ni Tatang, nandito kami, kung meron ka lang konting oras, gusto namin i-share sa iyo ang gospel. Pero alam na ditong si Ambo kung anong nandun sila. So sabi ni Ambo sa kanya, anong meron ka? Di ba yung mga pare? Sabi niya, mga pare, no? Roman Catholic Church kasi, talaga sagrado Katoliko siya. Di ba nakapag-aral yun? Nag-aral naman sila So anong dala mo ritong aral na para sabihin mong mas matalino ka kaysa dun sa mga pare? Kasi yung mga pare, no, alam nila, nag-aral yun, kaya sila nag-sermon.
So, in other words, hindi siya ready para tumanggap. So sabi niya, siguro next time na lang kasi magdadasal pa kami. And I kid you not, ganun mismo yung sinabi sa kanya. Medyo nasaktan nga siya no? Pero sabi niya, sige, babalik na lang kami. So tignan nyo this is the point I'm trying to make. Ayaw nating aminin na nabubuhay tayo sa kadiliman. Whether you recognize it or not. But these people, halimbawa, that example, si Ambo, sa tingin niya, ay hindi siya namumuhay sa kadiliman kasi alam niya yung religion niya, alam niya yung kanyang mga religious practices, baka lumuluhod pa yan, papunta sa dambana, meron siyang mga padasal, lahat ginagawa niya. Pero ang nakikita ni Tatang, at nakita ko rin doon sa kanya sinalaysay, ay nasa kadiliman siya. Akala niya nasa liwanag siya. Akala ni Ambo na nasa liwanag siya. Pero ang nakikita namin, o nakikita ko, nasa kadiliman yun. Kasi sarado na ang kanyang isip. Sa tingin niya, ang kanyang katwiran ay nakuha niya sa kanyang mga mabubuting gawa. Pero sinasabi ng Bible, walang matuwid sa mundong ito. Ni isa, wala. Even the most righteous person that you can think of, ay sabi niya, yung inyong mabubuting gawa are just like filthy rags. In other words, hindi po yung ating mabubuting gawa, ang ating religiosity, yung ating pagpunta rito para makinig po sa ating Christmas sermon or Christmas service, mag-participate po tayo rito, ang magpaparating po sa atin sa kaharian ng Diyos, kundi ang ginawa po ng ating Panginoon. Dahil wala na po tayong kinakailangan gawin, and that's the good news. Dahil ginawa na po ng ating Panginoon lahat. In John chapter 3, verse 19, this is what John the Apostle says, and this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light because their works are evil. In other words, kaya po sila hindi pumupunta sa liwanag dahil mahal nila ang kanilang deeds of darkness, kanilang mga kasalanan. At pag pumunta sila sa liwanag, ay ma-expose po sila sa kanila pong kabaluktutan. At si Jesus sabi niya, in verse 5 of our scripture, the light shines in darkness, and the darkness has overcome it. In some translation, ang sinasabi po dyan, the light shines in darkness, and the darkness cannot comprehend it. Pero bibigyan ko po kayo ng another translation na mas madali. In other words, the light shines in darkness, but the darkness cannot extinguish it. Hindi po kayang patayin ng kadiliman. Tignan po natin ang mundo ngayon, di po ba? Minsan pinagbabawal na yata sa mga paaralan, sa mga eskwela yung pagdarasal. Tama po ba? Kahit sa politiko, hindi na pinapractice yung pagdarasal. Nandyan yung mga kabila, ang mga movements na pilit na pinupush yung kanilang agenda at ang mga binabatikos o inuusig ang Kristyanismo. Isipin po ninyo, bakit palagi yung Kristyanismo ang parang pinagtatawanan, kinukutya? Marami namang ibang mga relihiyon tulad ng Islam. Bakit po nila hindi kinukutya ang Islam? Pero bakit parang ang kaya lang nilang batikusin ay ang Kristyanismo? Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo kung bakit. Kasi po, tayo po mga Christians o yung mga Kristyanismo, kahit anong gawin sa atin, ay hindi po tayo gaganti. Baka ang ganti natin ay peace sign. Pero halimbawa po, yung Islam, batikusin nyo. O kung meron man bumatikos, anong gagawin? May jihad, pagigante, di ba? Revenge, may mangyayaring masama. Pero ang Kristyanismo, ang tanging reliyon, ang tanging movement na ang sukle sa mga umuusig sa kanila ay pagmamahal. Pagmamahal po ng ating Panginoon. Now, I will end with this story and then we're going to go into our candlelight service. I'll pray for you first before we go into our candlelight service. Last kwento, alam niyo po ba yung Chronicles of Narnia? Sino na nakapanood ng Chronicles of Narnia? Favorite movie po namin pamilya yan, Kung meron man po kayong movie na panonoorin ngayong Pasko,
legal, no? Kumuha kayo ng copy ng Chronicles of Narnia. Alam niyo po ba, ang sumulat niyan ay isang Kristiyano. But anyway, diyan makikita niyo ang buhay ni Kristo. Pero meron pong isang eksena ron, meron pong hari diyan, ang pangalan niya Aslan. Malaking leon yan na nagsasalita. Now, isang karakter diyan ay si Lucy, no, yung babae. Now, meron pong eksena dyan na nagkahiwalay sila ng matagal na panahon. No? Hindi niya nakita si Aslan, yung leon pong malaki. No? Tapos nung nagkita uli sila, may reunion eh. Tapos ang laki-laki na ni Aslan. Si Aslan po ang sumisimbolong Kristo po dyan sa movie niya. No? Tapos sabi ni Lucy, Aslan, ang laki-laki mo na. No? So nakita niya, ang laki-laki na ni Aslan. Tapos sabi ni Aslan sa kanya, alam mo Lucy, hindi ako lumaki, hindi nagbago. Ang laki ko, o hindi ako lumaki, no? Alam mo kung sino yung lumaki, ikaw ang lumaki, sabi niya kay Lucy. So anong ibig sabihin ni Aslan dito, no? Hindi si Aslan ang lumaki, kundi siya ang lumaki. And I hope it is for us Christians, no? As we come to know Jesus Christ, habang nadidiscover po natin ang kanyang buhay, kung paano po inintroduce dito ni John, na siya ang lengguwahe ng Panginoon, na siya ang buhay ng Panginoon, na siya ang liwanag ng Panginoon. As we come to know and grow in our knowledge with Christ, sana rin po, no, yung pong ating relasyon sa ating pong Panginoon ay lumalaki rin. At yun po yung ibig sabihin ni Aslan dito, no? Hindi siyang lumaki, kundi yung ating pong pag-unawa, ang relasyon po natin sa ating Panginoon, habang tayo po ay lumalaki at lumalalim po sa ating pong faith sa Kanya, ay lumalaki po ang tingin natin sa Panginoon. Hindi ko po alam sa inyo, no? Some of us are bringing in some sufferings or mga lamentations o kaya sabihin na natin reklamo, for lack of a better term, or even mga pagsubok, somehow yung pong mga pangyayaring yun sa buhay natin, no? Halimbawa, nasubok ang inyong relasyong mag-asawa, o kaya namatayan ka, o kaya iniwan ka nung mahal mo sa buhay, sumakabilang bahay siya, no? Or whatever that is, no? Nawalan ka ng, nalugi ka, na-scam ka, hindi yung nanay mo, no? Pero na-scam ka ng big time, yung business mo nalugi, o yung kalusugan mo mismo ay na-threaten, na may diagnosis sa'yo, mahal mo sa buhay, no? Somehow, pag tayo po ay naapektuhan ng mga ganong klase mga pagsubok, lumiliit din po ang tingin natin sa Panginoon. Pero ang gusto ko lang pong i-emphasize dito, habang lumalalim po tayo sa ating pong relasyon sa ating Panginoon, as we come to have a deeper knowledge of who God is, na lumalalim din po ang ating relasyon sa Kanya, ay lumalaki po ang Panginoon sa ating paningin. Na kahit anong pagsubok na dumating po sa ating buhay in the past 2024, who knows what else may come in 2025, pero alam niyo po, mas malaki po ang ating Diyos. And as you go deeper, napalakpakan natin ang Panginoon. And as we go deeper in the knowledge of our Lord Jesus Christ, ay lumaki rin po ang tingin natin sa ating Panginoon. Now, pupunta na po tayo sa ating candlelight service. Siguro napansin ninyo na meron pong mga kandilang ibinigay po sa inyo. And at this point, yan po, siguro napansin nyo, dinim po yung ating mga ilaw. Pati po yung ating stage lights, pwede bang pakidilim na rin o pakipatay? Yung ano lang po ang iwan natin, yan, yung ating mga LED wall lang ang itira. Now, ganito po ang gagawin natin, no? Meron po kayong partisipasyon dito. Si Eman po magre-represent sa congregation, and as he recites, no, kung ano po yung response, ay may pa-flash po kami. You can read with him. So, pinadali na po natin, no? But before we go there, gusto ko lamang po kayong ipagdasal, no, as we heard the sermon. With heads bowed down. Sige, tayo po yung muko. Nice close.
I'd like to make an altar call. At huwag ka mahiya, kapatid, no, na itaas ang iyong kamay para mapagdasal ka namin. As we heard the sermon, that message for us from the Lord this Christmas Day, naunawaan natin na ang ating pong Panginoon ay ang kanyang lengguwahe is the one who gives life and He is the source of life. Now, kung ikaw man ay hindi mo pa isinuko ang iyong buhay o kaya nauusig ang iyong pananampalataya sa Panginoon for one reason or another, we don't know what your situation is, and therefore naapektuhan ang iyong pananampalataya and you want to make a recommitment to our Lord. Hindi yan gagawin ng iyong nanay o yung asawa o yung kaibigan mo. Ikaw lang ang makakagawa nito eh. To open up your heart to the Lord. Maybe He's speaking to you right now through this message. And therefore, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Yan, thank you for that hands. God bless you. Salamat kapatid. God bless you. Salamat mga kapatid. Salamat. Thank you. The one at the back. Yan, yung mga nasa likod. Salamat. God bless you. Dito sa gilid, sa right. That person there. Anyone else? Anyone else? Yan, salamat sa mga nakataas na kamay na ito. Diyan sa likod, yes. Sige, Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin sa araw na ito. Although hindi namin alam exactly kung kailan ka pinanganak or kung kailan pinanganak ang aming Panginoon na si Lord Jesus, but it doesn't matter. Ang mahalaga ay siya'y dumating dito sa mundong ito. Siya ang source, hindi lamang po ng buhay, kundi ng liwanag sa kadilimang amin pong nararanasan sa mundong ito. At bagamat madilim man ang iyong naging experience sa 2024, nandiyan na Panginoon, dahil siya ang lumikha sa iyo, kapatid, siya rin ang may kapangyarihan para ayusin kung ano yung nangyari sa iyo. He has the power, He has the desire to fix that. May the Lord cover you with His grace. May He speak to you right now by the power of the Holy Spirit, give you an assurance, supernatural assurance and peace to replace whatever that is in your heart right now, to replace it with gladness, rejoicing, and with comfort. Salamat po, Panginoon, sa mga nagtaas ng kamay na ito. Wala po kaming nais but to give glory to your name. That's our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At this point, tulad ng sinabi ko kanina, no, that we have dimmed the lights, meron pong response. So pag may nakita po kayong ganyan, response, giving thanks, pangungunahan po ni Eman, pero pwede po kayong sumabay by reading what is flash on the screen. Mamaya po, rehearsal lang po yan, example lang po yan. Nakita po natin, no, sinindihan po yung ilaw ni Jason dito po sa harap. At yan po ay sisimbolo po, no, ng ating pong Panginoon. Dahil sabi po, rejoice for God is with us, Emmanuel. In the darkness of our world shines God's holy light, because that is what Emmanuel means, God with us. And therefore, ngayon meron na tayong pag-asa. We have a reason to hope. We now have a reason to love, to laugh, to live, regardless kung anong nangyari sa'yo na mapait o masaklap sa 2024. Dahil mas malaki ang ating Panginoon. God is truly with us. We are not alone. Thanks be to God. Let's pray. Gracious God, with joy and thanksgiving, we gather as your people to remember Christ's birth. In excitement of this night, quiet our hearts that we may know the peace that is in Jesus. Dear friends, mga minamahal, mga kapatid na nandito ngayon, we now have the opportunity to admit to ourselves, to each other, and to God that we do not always live as we are called. Therefore, brothers and sisters, in this time of confession, buksan po natin ang ating pong mga puso't isipan at
I-remember po natin, no, na ang ating pong Panginoon ay maawain. He is merciful. He is just. He is eager to offer grace and love. And therefore, naanyayahan po namin ang bawat isa na nandito to pray in silence. We'll give you 1 minute to pray in silence. Anong nais mong sabihin sa ating Panginoon? Think about the past year. Think about how we have separated ourselves from God. Confess our sins in personal and individual prayer. So you have 1 minute to do that. Anong nais mo, kapatid, na sabihin sa ating Panginoon? Thank you. Narinig ng Diyos ang iyong panalangin. Let's pray. Merciful God, we confess that we have not loved you with our whole heart. We have failed to be an obedient church. We have not done your will. We have broken your law. We have rebelled against your love. We have not loved our neighbors. And we have not heard the cry of the needy. Forgive us as we pray. Free us for joyful obedience through Jesus Christ our Lord. Friends, hear the good news. Christ died for us while we were still sinners. Because we could not find our way to Him, siya po ang gumawa ng paraan para makita po tayo ng ating Panginoon. He made us because He loves us, and that He restores us. And therefore, in the name of Jesus Christ, you are forgiven. Tulad po ng sinabi ni Eman kanina, bumaba po ang Panginoon. Dinivest niya po ang kanyang sarili ng kanyang pagka-Diyos. At bumaba po siya, no? In our verse says, and the Word became flesh and dwelt among us. In the name of Jesus Christ, we are forgiven. Glory to God. Amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.